Eto si Sanji sa anime na may hawak na sigarilyo. At eto rin si Sanji sa 4Kids anime kung saan ang kanyang sigarilyo ay pinalitan ng lollipop. Isa lang yan sa mga One Piece moments na binago at sinensored sa anime. Kaya kung gusto mo magsayang ng oras para malaman ang mga yon, hawakan mo aking kamay, kumuha ka ng tinapay at isirado mo na rin yung pinto. Dahil sisimulan na natin to sa mga censorship na ginawa ng 4Kids anime sa One Piece. Tulad na lang kay Smoker. Si Smoker ay isang marine na kilala na mahilig magsigarilyo. Pero sa 4Kids, tinanggal nga nila ang kanyang sigarilyo. Pero ang malupit dito pre, iniwan lang nila ang usok nito sa kanyang bibig. Kaya naman, pinalitan nila yung pangalan ni Smoker na Chaser. Naalala niyo din ba ang taong ito na mukhang lato-lato? Nung tinututukan niya ng barel si Kobe sa scene na to, pinalitan ito sa 4Kids anime ng... ewan ko kung anong tawag dito. Ganyan din sa mga barel ng Marines. Sa original anime, eto talaga ang kanilang mga barel. Pero sa 4Kids, pinalitan ito ng mga water gun. May kinakabahan. Nung kinalaban din ni Luffy si Don Krieg, ang spike na tumama kay Luffy ay pinalitan ng 4Kids ng ganito. Yes sir. Yung ginagamit para ma-flash yung tae. Hindi rin magpapahuli si Baggy. Dahil sa scene na to, tinanggal ng 4Kids ang isang sword ni Baggy. Pero mukhang minadali nga nila to mga pre kasi nakahalo pa rin yung sword sa kanyang braso. Speaking kay Baggy, isa nga sa kanyang crew member ay may maitim na skin tone. Pero for some reason, pinalitan ng 4Kids ang kanyang kulay at ginawa itong maputi. Okay. Alam din naman talaga natin na mahilig uminom ang mga pirates sa One Piece. Pero binago nga ito ng 4Kids sa nakakatawang paraan. Instead na i-redesign ang lahat ng scene kung saan umiinom sila ng alak, pinalitan na lang nila ang color nito para magmukha itong juice. Diyos ko po. Ang isa ding binago ng 4Kids ay nung binigyan si Zoro ng rice balls ng batang ito. Pero ano nga ba ang binago ng 4Kids sa napaka-inosenteng eksenang to? Well, iniisip siguro ng 4Kids na maguguluhan ang mga western audience sa rice balls. Kaya naman, pinalitan na lang nila ito ng cookies. At sa buong 4Kids One Piece, tinanggal nila ang lahat ng dugo. Lalo na sa mga fight scenes para gawing mas kid-friendly ang palabas. Okay, enough na tayo sa 4Kids mga pre. Alam mo din ba na maraming pinagkaiba ang One Piece manga at sa One Piece anime? Tulad na lang kay Bartolomeo, ang pinaka diehard fan ni Luffy. Nung may narinig si Bartolomeo na nang tatrash to kay Luffy, agad niya itong kinumpronta at hinila ang dila nito. Pero sa manga, mas malubha pa ang ginawa ni Bartolomeo kasi hindi niya lang hinila ang dila ng lalaking ito, kundi sinaksak niya pa ito ng kutsilyo. Dapat ganito rin sana ang ginagawa sa mga marites no? Anyways, mas malubha pa ang nangyari sa piratang ito. Habang naglalaro ng baraha sina Bellamy at Roshio, nung natalo nga si Bellamy, pinagbintangan niya na nandaya raw si Roshio. Kaya naman, binaril siya ni Bellamy at itinapon sa bintana. However, mas malubha pa ang nangyari sa manga. Nung natalo si Bellamy, sinaksak niya si Roshio sa kamay, binaril sa binte, hinampas ng bote, sinalaban ng apoy, tsaka tinapon sa bintana. Kawawang bata. Ang isa sa mga obvious na sinensor din ng anime ay ang pagmi-middle finger. Sa manga, madalas nga itong pinapakita. Tulad na lang sa scene na to, kung saan nag-middle finger si Law kay Kid. Pero sinensor nga ito sa anime kasi syempre maraming bata ang nanonood sa anime. Kaya kung isa ka sa mga nanonood ng One Piece sa murang edad, ipagpatuloy mo lang yan. Kung naalala nyo din ang kapatid ni Nami na si Nojiko, sa manga, binaril nga siya ng 3 Marines. Pero sa anime, si Nami dapat yung babarilin ng Marines pero humarang nga si Nojiko para protektahan si Nami. Speaking kay Nojiko at Nami, namatay nga ang kanilang nanay na si Belmir matapos itong barilin ni Arlong sa dibdib. Pero sa manga, imbes na barilin sa dibdib, binaril talaga ni Arlong si Belmir sa mismong ulo nito. Sa 4Kids version naman, nung inatake niya si Arlong sa scene na to, ang kanyang barel ay pinalitan ng pala.
Pero ang mas nakakatawa dito pre, pinalitan din ng 4Kids ang scene na to kung saan imbes na barilin si Bilmir ay tinuro lang ito ni Arlong. Isa sa mga sinensor din sa anime ay yung time na nabutas ni Luffy ang kanyang straw hat matapos itong ayusin ni Nami. Nagalit nga siya at sinigawan niya si Luffy. Pero sa manga, mas matindi yung galit ni Nami pre. Kumuha siya ng karayom at itinusok niya ito sa mata ni Luffy. Well, bumawi naman si Luffy kay Nami sa Syrup Village arc kung saan sinalon ni Luffy ang atake ni Django sa bibig. Pero sa manga, mas brutal yung nangyari. Kasi tumama talaga yung atake ni Django sa likod ng ulo ni Luffy kung saan hindi na ito pinakita sa anime. Pero isa sa pinakita sa anime ay kung gaano kasimp etong si Sanji. Sa manga, nung niligtas ni Sanji si Nami mula kay Absalom, nagawa nga masaksak ni Absalom si Sanji. At kung makikita natin, tumagos nga yung kutsilyo sa dibdib ni Sanji. Pero sa anime, hindi nga tumagos yung kutsilyo sa dibdib ni Sanji para hindi ito ganun kabrutal panoorin. Speaking kay Sanji, kilala nga natin si Sanji na adik magsigarilyo. Pero alam mo ba kung ano ang dahilan kung bakit siya nagsisigarilyo? Sa manga, may flashback kung saan makikita natin na nagyoyose na itong si Sanji sa murang edad. At ang dahilan nito ay para patunayan kay Zeph na siya ay isang tunay na lalaki. Pero tinanggal nga ito ng animation studio dahil obviously ayaw nilang mag-encourage sa mga bata na magyosi. Dahil napag-usapan na natin si Zeph, nalaman natin sa anime na naputol ang kanyang paa para iligtas si Sanji mula sa pagkalunod. Pero alam mo ba na hindi talaga ito ang tunay na nangyari? Sa manga, nailigtas niya nga si Sanji nang hindi napuputol ang kanyang paa. However, nung na-stranded sila sa isang islet, binigay ni Zeph ang lahat ng natitirang pagkain kay Sanji. Kaya naman, kinailangan niyang putulin ang kanyang paa. And yes, kinain niya nga ang kanyang sariling paa para makasurvive. Although hindi ito pinakita sa anime, pinakita naman ito sa live action ng One Piece. Kung babalikan din natin ang laban ni Zoro at Kabaji, sa anime, makikita natin na hinayaan lang ni Zoro na tamaan ni Kabaji ang kanyang injury para bigyan siya ng partida. Pero sa manga, si Zoro mismo ang nagsugat sa sarili niya para ipakita kung gaano siya kaangas. Si bro ay nag-aura farming. Balikan naman natin tong si Lato-Lato mga pre. Nahuli nga si Zoro sa episode 2 dahil hinagisan niya ng upuan ang alagang wolf ni Lato-Lato para iligtas ang batang ito. Pero actually, mas malala pa ang ginawa ni Zoro sa manga. Imbes na hagisan lang ito ng upuan, pinatay mismo ni Zoro ang alagang wolf ni Lato-Lato. Now, ang next na binago naman ay tungkol sa tattoo sa likod ni Ace. Ang unang design nga ng tattoo sa likod ni Ace ay nagre-represent sa Hindumanji. Pero naging controversial nga ito dahil marami ang nagsasabi na kahawig ito sa swastika o sa symbol ng Nazi. Kaya naman, binago ito sa anime bilang cross symbol. At later on, binago rin ito ni Oda sa manga. Speaking kay Ace, hindi lang siya ang naging donut sa Marineford, kundi naging donut din itong si Whitebeard. Pero hindi lang ito ang malubang injury na kanyang natamo. Dahil sa chapter 575 ng manga, nagawa ngang tamaan ni Akainu ang kalahating ulo ni Whitebeard. Pero sinensor ito sa anime kung saan kalahating bigote lang yung tumama sa kanya. Alam mo din ba na may binago sa outfit ni Vivi dito? Nung nag-undercover agent nga siya, kung titingnan natin sa manga version, ang pattern ng kanyang outfit ay circular. Pero sa anime, pinalitan ito ng ibang design para hindi raw ito magmukhang suggestive. Naalala nyo din ba itong si Dory at Brogy? Nung pinapakita nila ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagputol sa ulo ng mga dinosaur, ipinakita nga ito ng direkta sa manga. Pero sa anime, sinensor ito at reflection lang sa dagat ang makikita natin. Speaking kay Brogy, nung kinalaban niya si Mr. Tree sa anime, nagawa nga siyang matrap gamit ang devil fruit ni Mr. Tree. Pero sa manga, mas malala yung nangyari. Kasi trinap ni Mr. Tree si Brogy gamit ang malaking wax na kutsilyo kung saan binaon niya ito sa mga kamay ni Brogy para hindi ito makatakas. Now, balikan naman natin si Buggy mga pre. Kilala nga si Buggy sa kanyang classic na ilong. Sa anime, may scene kung saan sinasakal ni Buggy ang isa sa mga crew member niya. Bakit kamo? Kasi akala niya na pinagtritripan nito ang kanyang cute na ilong. Pero sa huli, binitawan niya lang ito. However, mas brutal pa ang kanyang ginawa sa manga.
inutusan ni Buggy ang kanyang ibang crew member na pasabugin ang taong ito gamit ang cannon hanggang sa tuluyan itong maging abo. Kaya wag na wag kayong mangasar kayo sa mga kamatis ang ilong. Anyways, ang susunod ay medyo nakakalungkot na pangyayari. Dahil nung nagdala ng pagkain sina Luffy sa isang lugar sa Wano kung saan walang makain ng mga tao, sa anime, ipinakita na umiiyak sila at nagdarasal dahil sa gutom. Pero sa manga, mas maluba ang nangyari. Kasi handa na sana nilang patayin ang kanilang mga anak dahil sa sobrang hirap ng kanilang sitwasyon. Hindi lang pala mga censorship ang binago sa anime. Alam mo ba na meron ding malaking pinagkaiba ang simula ng anime at manga ng One Piece? Sa manga, nagsimula ang kwento ng One Piece nung bata pa si Luffy kasama sina Shanks. Pero sa anime, nagsimula ang kwento nung nagkita si Luffy at Kobe. Ikaw, ano yung mas gusto mong simula? Yung sa anime o yung sa manga? I-comment mo na lang yan sa baba para malaman ko. Nga pala, napansin ko na 82% sa mga nanonood sa akin sa YouTube ay hindi pala nakasubscribe. Ba't naman ganun? Tsaka napansin ko din na mas marami din yung nanonood sa akin sa Facebook at tsaka sa TikTok. Kaya kung pinapanood mo man to sa Facebook o di kaya sa TikTok, lumipat ka na sa YouTube. Sa YouTube lang kasi ako kumikita mga pre, kaya baka naman subscribe.